Amen. Sige po, pinaka-the best po na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Sino dito na bless ka sa ating worship kanina? Amen. Amen. At sino dito, no, makikita mo, tingnan mo ngayon nasa kanan mo, yung nasa kaliwa mo. Ayan, tignan mo yung mabuti yung mukha niyan. Ayan. So, yan yung makikita mo this Saturday. Amen ba? Amen. So, hindi lang yan this Saturday. So, paalala lang din po na magkakaroon po tayo ng Seek First. Yan, kaya yan din yung katabi mo, yan din yung makikita mo sa ating Seek First. Amen po ba? Amen. So ngayon po, no, pag-uusapan natin, dire-diretso po tayo sa ating pag-uusapan. Nasa bagong series po tayo na Great Start. So sino dito, nung pumasok yung taon na to, na 2024, no, naglo-look forward ka sa mga bagay na gusto mong gawin ng Panginoon sa buhay mo? Amen po ba? Amen. So sa panibagong taon po na ito, napansin po ba dati na everyone is busy doing new sets of goals? Gusto natin, ang dami nating plano, no? Ang dami nating checklist. Uso sa atin to eh. Yung kada papasok yung taon, no? May mga bago tayong gustong gawin. Ang dami nating gustong gawin, no? Gustong i-achieve, gustong puntahan, may planner ka pa, tama ba? Bumibili ka pa ng planner, bagong taon, bagong devotion, mag-start ulit sa Matthew. Amen. No? So, ibig sabihin, no, kada papasok ang taon na to, marami kang gustong subukan, marami kang gustong gawin. Pero, marami po sa atin na nagsasabi that the hardest part of anything is to start. Ibig sabihin, ang pinakamahirap daw po na gawin ay ang magsimula ulit. Mahirap bumangon, mahirap magsimula sa mga bagay na nakasanayan mo na o kaya naman, wala naman na talaga sa sistema mo. Why? The main reason why it is so much harder to start again because of the things that we've encountered. Sa mga na-encounter natin. Marami sa atin ang dumaan na napakaraming pagsubok. Sino dito taas kamay? Lahat ng mga dumaan ng pagsubok. Last 2023, amen? Marami sa atin, no? We receive God's blessing. Sino dito na-receive natin yung blessing ng Panginoon? Wala? Amen? So, no, as this year starts, marami rin sa atin ang nahihirapan magsimula ulit. May kakilala ba kayong ganyan? Ate, ang hirap magsimula. Paano na? Ang hirap sumubok ulit. Kaya po ngayon, ang title po na pag-uusapan natin is Great Start. Why? Because God is telling us that we can always have a great start. No? Today is a great start. Pangit man o maganda ang naging 2023 mo, but God will give us a great start as we start this year 2024. Nag-agree po ba kayo? Amen. So I don't know what else we've encountered last 2023. Saan aspeto po ba natin gustong magsimula? No? Saan aspeto po ba ng buhay natin na kailangan natin ng bagong simula? Aspeto po ba ito sa pag-aaral, sa family mo, sa relationship mo towards the people around you, relationship with God, you wanna start again, you wanna be intimate again. Great start sa ministry, kasi gusto mo magsimula ulit, gusto mo bumangon ulit. I hope and I pray that today, no, lahat tayo makakapagsimula ulit. Amen ba? Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo nga dyan, great start. No? We all have a great start this year, 2024. A great start na hindi lang ngayon, okay. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun na hindi ka lang ngayon maganda yung arangkada mo, hindi lang ngayon na okay ang pag-angat mo, okay ang takbuhin mo, but a great start that lasts until this year ends. Sino dito dinedesire mo yan? Amen ba? Amen. So today, no, bago tayo magsimula, can we just close our eyes and bow down our heads? Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day, Panginoon, na binigay mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Father, I pray, Lord, as we hear this word, oh God, Lord, gamitin mo lamang ako, Panginoon, natungtungan, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. I pray that you will continue, Lord God, to reveal, Lord God. Give us a fresh revelation, Panginoon, sa sasabihin mo ngayong hapon na ito. And Father, I declare, Panginoon, na hindi kami lalabas ng lugar na ito, Panginoon,
Panginoon, na hindi mo ini-equip. Lord, we wanna forget everything what is behind, Lord God. And we wanna Lord God, we wanna start fresh again, Panginoon, this year 2024, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, dumaloy ka po. Holy Spirit, flow in this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige, pwede bang pinaka-the best na palakpak sa ating Diyos na buhay? Amen. So a great start, kaya nga po sinasabi, di ba, sa John 10:10, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. The good news po is that God is doing something new to our life. Ibig sabihin, fresh start, great start, so we can have a new beginning. Sino po dito gusto mo yan? Hindi ka lang magaling sa umpisa, no? But you will finish what you started. Ngayon po, iikot tayo itong passage po na pag-uusapan natin, babasahin natin sa Philippians 3, chapter 3, verses 12 to 14. So alternate po tayong babasa dyan. Ano po sabi doon? Philippians chapter 3, verses 12 to 14. Sabi po dun sa verse 12, not that I have already obtained this or have already reached the goal, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Ano po sabi dun sa verse 13? Pwede ba sabay-sabay natin yung basahin? 1, 2, 3, go! Beloved. But? Sabi po dun sa verse 14, I press on toward the goal for the prize of heavenly call of God in Christ Jesus. So ano pong background ng passage na ito? This passage po, ito po ay sinulat ni Apostle Paul sa church ng Philippi. So, because of Apostle Paul po, he is urging them to focus on their spiritual growth, to persevere in faith despite of the challenges and difficulties. Ibig sabihin, ini-emphasize po ni Apostle Paul yung importance of letting go of past mistakes, letting go of regrets, failures, no, and start focusing on the present and in the future. At hindi lang po yan. Take note po, he wrote this book during nung time na nakakulong siya. He was in prison. He was suffering. But Paul encouraged po, no, the body of Christ to run the race. Magsumikap ka, magpatuloy ka to win the prize. So how? Ate, paano? Yes, oo, I am willing. I am more than willing. Sino dito willing ka, Lord? I want to start a fresh start. I want to start a great start with you again. Amen ba? Amen. So ngayon, how can we have a great start this year 2024? Paano? So marami kasi sa atin, nagsimula lang, no, pero hindi na nagpatuloy. Nandito lang, pero hindi na nagpatuloy. Marami kasi sa atin, nasa kalagitnaan ng takbuhin, pero after nun, huminto na lang. Napagod, nag-back out. Nakakita na ba kayo ng ganon? Yung ang ganda-ganda naman ng takbuhin niya, ang okay-okay naman, pero pagdating ng kalagitnaan, parang huminto na lang siya. So ngayon, another year, another battle, another race, no? Ano po ang gagawin natin? How can we have a great start this year 2024? Number 1, tandaan po natin, number 1 is to leave the past. Iwan mo na yung mga dapat iwanan. If we want to continue to focus, no, sa future, sabi po doon, if we will continue to focus on the past, we won't be able to see what God has for us. Hindi mo makikita eh. Don't focus on the past. Huwag mong tignan, huwag mo nang balikan. Ano ba yung mga pinagdaanan mo the past 2023 na pinagdaanan mo, yung struggle mo, and even yung mga race mo, no? At alam niyo po, naniniwala po ako, wala pong naging successful na runner na pabaligtad yung tingin. Tama po ba? No? Lahat po naka-straight ang tingin. Nakakita na po ba kayo ng runner na pag ganyan tumakbo? Pag ganyan tumakbo, nakatingin yung likod nila dito. Ay, nakatingin yung likod nila. Nakatingin yung mukha nila, yung mata nila dito, imbis na doon sa race na tinatakbo nila.
No? Wala po ako nakitang ganun. But the one thing na ginawa po nila, they focus their eyes doon sa race na tinatakbo nila. Tama po ba? No? Leave it. Huwag mong hayaan na yung mga nakaraan mo, yung mga bagay na nangyari ng 2023, maging sagabal pa rin, maging hindras sa'yo this year 2024. Hindi ka makapagsimula na maayos kung patuloy po natin titignan yung mga nakaraan natin. Tama po ba? Tama? Past failures, achievements, accomplishments, at kahit accomplishment nakakaapekto, yes. Kasi may mga times na baka nandun ka na lang sa part na ito na yung na-achieve ko eh. I will not long for more. I will not desire for more. Dito na lang ako, Lord. Stagnant na lang ako. Ano pa? Guilt, past guilt, fears, doubts. Sabi nun, leave it. Sabi mo sa katabi mo, leave it daw. Iwan mo daw. Ano po sabi dun sa verse 13? Pwede ba basahin natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Beloved, forgetting? Amen. So, ganun din po ang gusto ng Panginoon. Sabi po doon, the one thing I do is forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Gusto po ng Panginoon na kalimutan natin yung mga bagay na nakakapagpahinder sa atin para hindi makapagsimula ulit. When we are tempted to remember our past, remind ourselves, ano po sabi? 2 Corinthians 5 verse 17. Ano po sabi dyan? Therefore, if anyone is in Christ, he is, the old has passed away, behold, the new has come. Tingnan mo nga yung katabi mo, yan pa rin ba yung dati mong nakilala? Oh, ikaw pa rin yan. Wow. No? Yan pa rin ba? No? Ibig sabihin, yung dating tingin mo sa sarili mo, makasalanan, failure, no? God doesn't want you to focus on your past. Sabi doon, leave the past. Pwede ba sabihin mo ulit sa katabi mo, bulungan mo, baka hindi pa nagsising in sa kanya. Leave the past. Kasi bakit? Hindi na ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ikaw yon. Kaya nga po sinasabi dun sa Isaiah 43, verses 18 to 19, basahin natin. 1, 2, 3, go. Forget. Do you not perceive it? Sabi ng Panginoon, forget the former things. Do not dwell on the past. Kasi bakit? Ang hirap po nun. Kapag patuloy ka nagdadwell sa mga bagay na nakaraan na, natapos na. Kasi sinasabi ng Panginoon doon sa verse C, I am doing a new thing. Papasok ka ngayon, this year 2024, papasok ka, sabi ng Panginoon, forget the former things. Ano ba nangyari sa'yo? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, last year? Hindi maganda? Lord, para kaming nasa roller coaster, minsan nasa taas, minsan nandito lalagapak. Pero sabi ng Panginoon, forget the former things. Do not dwell on the past. Kasi bakit? May bagong ginagawa ang Panginoon. Kung paulit-ulit mong aalalahanin lahat ng mga bagay na tapos na, nothing will happen. You will miss what's in front of you. Kung patuloy na tinitignan mo kung ano yung nakaraan mo, you will miss it. You will never appreciate yung mga bagay na binibigay ng Panginoon sa atin at ibibigay ng Panginoon sa atin this year 2024. God wants us to let go, get rid of all the distractions. Failures, sa tingin mo, bakit ganun? Parang laging failure. Breakdowns, bakit ganun? Parang ang daming problema sa pamilya, sa kaibigan, sa trabaho, no? San pa? Sa pag-aaral, yung mga subject na pa-major, no? Hindi naman major, pero, ay nako, no? Mga ganun, di ba? But, sabi ng Lord, do not dwell on that. Yes,
May mga bagay na nangyari nung nakaraan, year 2023, pero sabi ng Lord, God is doing something new. Sino dito kiniklaim mo yan? Pwede ba sabihin natin, Lord, you are doing something new. And this year, no, kaya natin kailangan stop focusing on the past, to leave the past, no? Tanggalin lahat ng mga distractions. Tanggalin natin lahat ng mga nagbagay na nagpapabagal sa atin. Why? Kasi bakit? Naglo-look forward tayo. How can we have a great start this year 2024 after you leave the past? Anong pangalawa? Pangalawa is keep moving forward. Iniwan mo yung nakaraan, tinanggal mo lahat ng mga distractions. Sabi ng Lord, it's time for you to keep moving forward. Hindi mo na mababalikan yung mga bagay na yun eh. Yung mga bagay na pagkakamali mo, yung mga bagay na lahat ng nagawa mo this past few years, months, you can never go back and change it. But you can always move forward. Sabi doon, focus. Kaya nga sinasabi doon sa verse, sabi po doon sa verse 13, Beloved, I do not consider that I have made it my own. Hindi ako. But this one thing I do. Sabi doon, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Straining forward means to stretch yourself to something, towards something. Sometimes, kapag dumadaan na tayo doon sa straining forward, uncomfortable po. Ang hirap, but it helps you to grow. Ang hirap magsimula, pero sinasabi ng Panginoon ngayong hapon na to, today is a great start. Leave the past and keep moving forward. He wants you to grow. Kaya nga po sinasabi doon, 2 Peter chapter 3, verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. This year, as you have the great start, God wants you to keep moving forward. Hindi madali, tama ba? Ang hirap magsimula. Ang hirap iwanan ng mga bagay na nakaraan. Pero sinasabi ng Panginoon, leave the past, keep moving forward. Tingnan na lang natin si King David. Alam natin kung ano nangyari kay King David. Si King David, no? Noong time na to, alam natin ano nangyari. Kay Bathsheba, tama ba? Fall into temptation. Pero, nag-stick ba siya doon sa downfall niya? No. Ano sabi niya doon sa isang mga prayer na? Sabi doon sa Psalm 51 verse 10 to 13. Sabi doon, verse 10, create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit in me. Do not banish me from your presence. Do not take your Holy Spirit away from me. Ano sabi doon sa verse 11? Verse 12. Sabi doon, 1, 2, 3, go. Give me again. Verse 13. Turn back to you. Imagine mo yun? No, pwede naman nasabihin ni King David na, pwede naman, Lord, huminto na lang ako eh. Di na ako magpapakahari. Dito na lang ako. No? Nagkamali na ako. Wala na pag-asa. Ang hirap magsimula ulit kasi bakit? May posisyon siya eh. Kilala siya eh. Pwede naman na, doon na lang siya eh. Pero you know what? One thing na ginawa ni King David, move forward. Tuloy ka. Move forward. Forgive yourself too. Hindi hinayaan ni King David na yung nakaraan niya, yung magdikta sa kanya, pero sinabi niya doon, di ba? Create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit in me. Do not banish me from your presence, Lord, wag. Hindi hinayaan ni King David na yung mga bagay na nagawa niya, nandoon na lang siya. Grace. Accomplishments, natalo niya si Goliath, ang dami nangyaring accomplishments sa buhay ni King David, failures, downfall, no? When it comes to Bathsheba,
But King David chose to move forward. Hindi niya hinayaan yung mga sitwasyon na yun na magpatigil sa kanya. And last po, how can we have a great start this year? Ano yung number 1? Live the past. Ano yung number 2? Lakasan ninyo? Halo-halo na. Number 1, ano po yung number 1? Ano po yung number 2? Keep moving forward. And lastly, how can we have great start this year 2023? Remember that Jesus is your prize. At the end of the race, at the end of the race na tatahakin mo this year 2024, remember that Jesus is your prize. Lord, at the end nitong race na tinatakbo natin, tinatakbo mo, bakit mo nagagawa ang lahat ng ito? Because Jesus is your prize. Focus on that prize. More than anything else, anyone else in this world, Lord, all I want is you. Sabi dun sa verse 14, I press on toward the goal for the prize of heavenly call of God in Christ Jesus. Kaya nga po lagi, sabi po doon, may isang quotation po na sinasabi po doon si Todd Stocker. A sunrise is God's way of saying, let's start again. A sunrise is God's way of saying, let's start again. Nak, start tayo ulit. Mga bagay na nahinto ka na, mga bagay na pakiramdam mo dito na lang, mga bagay na akala mo wala ng patutunguhan, pero sinasabi ng Panginoon, let's start again. Mark, let's start again. Relationship, intimacy with the Lord, let's start again. Cell group, light group, you wanna do greater things to the Lord, let's start again. Campus, mga bagay na akala mo hindi mo na kayang gawin to share the gospel, pero sinasabi ng Panginoon, let's start again. Winning souls, reaching out to this generation, sabi ng Panginoon, let's start again. Ano po sabi? Psalms 15, verse 5, Yahweh, you alone are my inheritance. Sabi po dun sa verse, you are my prize, my pleasure, and my portion. You hold my destiny and its timing. Sabi ng Panginoon sa salita niya, you can always have this great start. Hindi mo kailangan na every year, Lord, antayin ko na lang mag-January para makapag-start ulit ako. No. Anytime, pwede kang magkaroon ng magandang simula. Every day, we can always have a great start. Sabi ng Panginoon, Nak, leave the past. Hindi mo na makokontrol yung mga bagay na naiwan na nakaraan na. But I want you to keep moving forward, to run the race, to know that at the end of this race, I am your prize. Jesus is your prize. So I just want to share a testimony po, 2023 was not easy for me. Ang hirap. Parang feeling ko po, dumaan ako sa roller coaster ride na hindi naman ako nabababa. Hindi ako bumababa. Parang aangat, bababa, aangat, iikot, iikot. And some of you po knows that napunta po ako ng Singapore para mag-aral po ng School of Theology. And it was not easy. Pumasok sa school, pumasok po sa SOT band. Hindi madali mag-aral ng Chinese, araw-araw kumanta ng Chinese, ng Mandarin. Hindi madali yung mga schoolworks and all.
Pakiramdam ko po nung time na yon, wala akong alam sa lahat. Zero. Nakikita niyo ako kumakanta, nakikita niyo ako nagpipreach, pero pagdating ko doon, para po akong, paano nga ulit to gawin? Ano nga ulit? Paano nga ulit mag-song lead? Paano nga ulit? Ni senyas, hindi ko po magawa. Alam mo yun, yung parang parehas naman tayo ng mga signal, pero bakit pagdating doon parang wala akong magawa? And it was not easy at all. Makisama sa lahat ng mga bagay, sa mga tao na nakakasalamuha mo. Ako po yung tipo ng tao na hirap po ako makisama. Ang hirap, maki-jive in, ang hirap, alam mo yun, hello, hi, hirap po ako dyan. Hindi po ako yun. Hirap po ako doon. At pagdating ko po doon, wala kang magagawa kundi makisalamuha. Kasi ikaw lang, hindi ka makakapagsalita. And, noong time po na yun, no, hindi ka pwede magsabi na, leader ka doon. Ay, alam ko na yan. Alam ko na paano ginagawa sa cell group. No. Pero pagdating po doon, para akong tinanggalan ng knowledge ni Lord. Para akong back to zero. Para akong laging nagsisimula. Every day of my life, parang feeling ko, araw-araw simula. Hirap. Ang hirap ng adjustment. Ang hirap na, syempre, first of all, alam niyo naman po na nagtatabaho ako night. So pagdating ko doon, day naman. Wow, 7 a.m. Wow, praise God. 7 a.m. Tapos, after ng class, magpa-practice ka ng SOT band. So, ang hirap. So, para sa akin, siguro para sa iba madali, pero ang hirap po. Ang hirap mag-aral ng Mandarin. Talagang it will take time, most of your time to study. Kasi syempre gusto mo well-prepared ka pagdating mo doon eh. Gusto mo binibigay mo yung pinaka-the best mo kay Lord. Kasi yun yung gusto ko eh, na Lord, bibigay ko yung pinaka-the best ko sa'yo. And after SOT, bumalik ako ng Pilipinas, no? And as a part of the ministry, nag-a-adjust na naman ako. Parang pakiramdam ko, parang, Lord, lahat na lang ng buhay ko na buong 2023, nag-a-adjust ako. Una, pagdating ko ng Singapore, nag-a-adjust ako sa environment. Nag-a-adjust ako sa mga tao na kapaligid. Tapos pagbalik ko dito, adjust na naman ako, Lord. Kasi may mga iba sa inyo na hindi ko na masyadong kilala. Hindi ko na abutan or bago lang, new lang, ganon. Some of you, dito pa rin naman, praise God. No? Pero, ang hirap na. Parang, feeling ko, parang, ang tagal ko nawala, pero hindi naman. So, ulit-ulit, start again. Tapos, pagbalik ko ng work, yun na naman. Iba na naman. So, dilagay nila ako sa ibang work. O, dyan ka muna, ganyan. Parang araw-araw po umiiyak ako. Kasi iniisip ko, Lord, bakit ganito? Bakit? Parang pakiramdam ko, lahat ng aspeto ng buhay ko, lagi ako nagsisimula. Lagi ako nasa transition. Laging bago. And alam niyo po nung ginagawa ko po itong preaching na to. So, nag-work po ako nun. Wow, nag-work. So, nag-work po ako. Tapos bigla po nag-chat yung TL ko. Sabi niya, how's work? Kasi alam po nila na lahat po, siguro alam po mostly ng mga ka-office mate ko na siguro ako po yung parang laging yung nasa bingit, yung ganon. Yung lagi yung tinatransition sa akin, yung mga parang huli na, yung mga ganon. So, kunwari, nung pagka-hire ko, nag-resign agad yung so wala nang, kumbaga parang on your own, do it on your own. Ganon lagi. So, nung time na yun, kinamusta niya ako, sabi ko, hindi ako nagsasalita, sinasabi ko lang, okay naman po, pero umiiyak ako nung time na yun kasi nahihirapan na ako kasi hindi naman yun yung trabaho ko before. Sabi ko, gusto ko na bumalik sa trabaho ko. Sabi ko, dati, iyak ako nang iyak kasi nagpe-payroll ako. Ngayon gusto ko na bumalik. Sabi ko, Lord, hindi na po ako magre-reklamo. Sabi ko, hindi na po ako magre-reklamo. Add na mga nila, ganyan. Iyak na ako nang iyak. Sabi ko, Lord, tapos na-realize ko, sabi niya, tapos nung sabi ko, okay naman po. Sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n. Sabi ko, okay naman po. Mahirap po, pero kinakaya naman po. Alam mo, sabi niya sa akin, ikaw pa. Iyak po talaga ako. Kasi sabi ko, bakit gano'n, Lord?
lahat na lang. Kasi para sa akin, sobrang hirap magsimula. Sobrang hirap ng mga bagay na, nung na-realize ko po noon, lagi nagre-reklamo ako. Nagre-reklamo ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Lagi na lang bago, lagi na lang lahat, pagbabago, mga ganun. Lahat na lang, change. Pero sinasabi naman, lagi ko po sinasabi, bakit noon kaya ko naman? Bakit noon ganito? Bakit noon ang dali naman ng trabaho ko? Bakit noon ganito? Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, Nak, iwan mo na yun. I want you to grow. Sinestretch kita dun sa mga part na hindi man naiintindihan ng iba. But I want you to grow. I want you to leave everything behind. Focus ka. Focus ka doon sa goal mo. Focus ka doon sa prize mo. And then I remember that time. Sabi po nung isa sa mga MD po namin, even though hindi ka makakanta sa graduation, sa mga hindi makakakanta sa graduation, sabi niya, always remember that Jesus is your prize. Pumunta ka pa lang dito, Jesus is your prize. Hindi yung mga bagay na na-accomplish mo, hindi yung mga bagay na nakuha mo. I don't know kung grabe ka mag-excel sa school, sa work, pero sinasabi ng Panginoon that at the end of this race, as you leave what lies behind, as you move forward, Jesus is your prize. Lord, Jesus, Ikaw, Panginoon, ang prize ko. Ikaw, Lord. Pwede ba ngayong hapon na ito, just continue to be reminded, the Lord, I want to leave everything behind. Hindi ko alam ano ba yung mga bagay na kinaka-worry mo. Hindi ko alam ano ba yung mga bagay na nag-fail ka. Hindi ko alam ano yung mga bagay na, Lord, I want to leave this. Ayoko nang isipin. Ayoko nang alalahanin. I just want to fully trust everything to you. Surrender everything to you. Lord, yung mga bagay na iniisip ko, yung mga bagay na pinaplano ko, yung mga bagay, Panginoon, na gusto kong mangyari, I want to live it at your feet. I want to move forward. Run this race together with you. Dito po ako magtatapos sa verse na to. Sabi po dun sa Psalms 16, protect me, God, for the only safety I know is found in the moments I seek you. Noong time na to, ito lang yung pinanghawakan ko. I told you, Eternal One, you are my Lord. For the only good I know in this world is found in you alone. Hindi sa tao, hindi sa mga bagay na nakukuha mo. Ano po sabi dun sa verse? Next verse, the beauty of faith is filled, people encompasses me. They are true and my heart is thrilled beyond measure. All the while, the despair of many who abandon your goodness for the empty promises of false God increase day by day. I refuse to pour out blood offerings, to utter their names from my lips. Sabi po doon, you, Eternal One, you are my sustenance, my living cup. In that cup, you hold my future and eternal riches. My home is surrounded in beauty. You have gifted me in abundance in rich legacy. Sinasabi po ng Panginoon ngayon, Lord, young people, do not focus on the past. Leave everything. So ng Panginoon, mag-focus ka sa bagay na pinapagawa niya ngayon taon na to. Keep moving forward. Takbo ka lang. Dadapa ka, may failure ka, takbo ka lang. Because you know at the end of this race, Jesus is your prize.
Why don't we close our eyes and let us all stand up right now, this afternoon. Hindi ko alam yung mga bagay na pinagdaanan mo. 2023 can be so hard for you. Pwedeng 2023, it's a good thing for you. Ang dami nangyari, sobrang dami nangyari for the past few years ng buhay mo. Pero right now, God is telling you, na leave everything behind. Leave everything behind. Come on, why don't you close your eyes as you continue to meditate, as you continue to realize, ano ba yung mga bagay na nangyari sa'yo? Nawalan ka, nasaktan ka, nag-fail ka. Ang dami mo sanang nagawa that year, 2023. Pero because of the situation, because of the things, because of the circumstances, it holds you back. But God is reminding you today that today is a great start again. Ngayong araw na to, it's time for you to start again. It's time for you to have this great start. Pwede ka ulit magsimula, Lord. Kung may mga bagay, Panginoon, na hindi namin nagawa that year 2023, Lord, this year 2024, Lord, we wanna do it. Lord, hindi dahil kami lang, Panginoon, but we wanna do it with you, Jesus. Lord, hindi namin hahayaan, Panginoon, na matapos itong 2024 na ito, Panginoon, na hindi ka namin kasama, Panginoon. Lord, we wanna leave everything behind. We wanna move forward, Lord. Marahil sa iba sa atin, nag-stop na, naging stagnant na lang na, Lord, dito na lang ako. Okay na ako dito, Lord. I just wanna stay here. But God is telling you, move. Move forward. Because I have a better plans for you. Come on, why don't you raise up your hands today as a sign na, Lord, iniiwan ko na, Panginoon, lahat ng mga nangyari sa akin. It can be a trauma. It can be a past failures. It can be accomplishments, fall, downfall, that year 2023. Leave it behind. Shiyalagalabahan, darabahan, darabahan, daraba. Shiyalagalagalabahan, dalabahan, dalabahan, dalaba. Shiyalagalabahan, dalabahan, dalabahan, dalaba. There is nothing on earth I desire besides you. Come on, just continue to sing this song to the Lord. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay ngayong hapon na ito? God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Sing, God is the strength. God is the strength of my heart and my portion forever. Well, we're gonna sing it from the top. Forever. Whom I buy in heaven but you. Sing, there is nothing on earth. There is nothing on earth
desire besides you. My heart and my strength, many times they fail. Sing, but there is one truth. But there is one truth that always will. Come on, let's lift up our hands to the Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Come on, young people. Today, God wants you to decide. Now, let's have a new start again. Let's start again. Yung mga bagay na mga nagawa mo, yung mga bagay na dapat mo nang kalimutan, leave it all. Leave the past. And today, church, I want us to decide and commit our lives to the Lord right now. Habang inaawit natin itong kantang ito, Lord, you are our strength. Ikaw ang kalakasan namin, Panginoon. We might fail, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang kalakasan ko, Panginoon, in every situation. Lord, I want to commit my life again to you. Lord, I want to surrender everything to you again. Come on, why don't you lift up your hands to the Lord? Lord, kalakasan, tumaloy, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, we want to start this year 2024, Panginoon, without any hindrances, oh God. Lord, we want a breakthrough. We want breakthrough in our lives. Come on, pray in spirit. Pray in spirit. Come on, don't stop. Press on. Press on to the goal. Light of blazes. Jesus is the prize. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwi-tuwi na kalakasan ko. Come on, God is giving you strength. Strength to carry on. Kalakasan ko. Kalakasan. Ay ikaw. Kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwi-tuwi na. Can I pray for you, Light Ablaze, today? Ito ang unang linggo ng taon na 2024. You don't want to miss what God is about to do in your life this year. You don't want to miss what God has prepared for you for this year, 2024. And today,
before tayo mag-proceed sa ating Seek First tomorrow, huwag kang papayag na hindi ka makakarinig sa Panginoon. Huwag kang papayag na dala-dala mo pa rin, baon-baon mo pa rin ang iyong nakaraan. Today is a brand new start for you. Whether you're the youngest person who are here in this room, hallelujah, hallelujah, God is still speaking to you. Nangungusap pa rin ang Diyos sa'yo. Hallelujah, hallelujah. And today, if you want to fully offer your life to Jesus, your prize, hallelujah, hallelujah. Maaari ko bang anyayahan lahat ng mga kabataan, if you wanna consecrate your life for this year 2024, i-offer na natin lahat sa Panginoon. Minsan lang tayo maging bata, minsan lang tayo maging kabataan. Bigay na natin itong taon na ito ng 2024, Lord, para sa'yo to. Para sa'yo to, Panginoon. If that is your prayer, you wanna be prayed for your studies, you wanna be prayed for your future, your family, iso-surrender natin sa Panginoon. You wanna be prayed for, hallelujah, para sa purpose ng Diyos sa buhay mo. You still don't know kung saan ka nililid ng Panginoon. But today, hallelujah, we will pray. We will pray right now. Hallelujah. Pwede bang pagbilang ko ng 3? We still have time. Can I invite the young people to please come forward. Lapit tayo sa unahan and we will pray for you. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Emil is also here. We will pray for you. We will lay our hands on you. Hallelujah. Hallelujah. Sige, lapit kayo sa unahan at the count of 3. 1, 2, and 3. For those of you who want to be prayed for. Hallelujah. Young people, you are the next leader of our generation. Hallelujah. Now is the time. Suko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Now is the time to give your lives for Jesus. Hallelujah. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon ngayong oras na ito. Hallelujah. And we will pray. I want you to open up your mouths to God right now. Start to exercise your faith. Come on, all the young people who are here in this house. Huwag mo tignan yung katabi mo. Huwag mo tignan yung nasa likod mo. Just focus, focus, focus on the Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Sharabahatalabarabaraba. God is a strength. Hallelujah. Sharabarabarabaraba. Lord, I speak for restoration of my heart. I speak for brand new start with you. Lord, I speak for double portion of your anointing. Brand new start with you. Greater purpose, greater calling. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Sharabahatalabarabaraba. Lord, I speak right now. Hallelujah. Hallelujah. Sharabahatalabarabaraba. In Jesus' name. In Jesus' name. Your touch. Your touch. In Jesus' name. Sharabahatalabarabaraba. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing na. Hallelujah. Sa tuwing
this is a reminder na simula pa lang ng unang linggo ng taon ng 2024, ikaw pa rin ang aming kalakasan. Yes, God. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kami po, yung mga kabataan na naririto, ay nananatili pa rin nakatayo, hindi sa gana ng aming galing, hindi sa gana ng aming kalakasan, kundi sa gana ng iyong biyaya sa amin pong mga buhay. Lord, nasaan man po kami naroroon, Lord, I pray in the mighty name of Jesus, hallelujah, Lord, for your glory to be revealed in our lives, ino-offer na po namin sa iyo ang lahat-lahat, ang buong taon ng 2024 para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, pinapanalangin ko po lahat ng mga kabataan na naririto. Lord, wala pong malilihis ng landas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We speak for the covering blood of Jesus right now over the light ablaze sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, walang magpa-backslide. Sa pangalan ni Jesus, ilalayo sa anumang tangka at gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon. But Lord, instead, mas lalo pa silang mai-in-love sa iyo. Mas lalo pa sila, Panginoon, magiging masigasigaw, God. At mas lalo, Lord, punuin mo ng pag-aalab ang kanilang mga puso and just loving you, serving you, Panginoon. Lord, sa buong aming kalakasan, inaalay po namin sa iyong lahat. Lord, we pray, lahat ng mga kabataan na naririto, mag-excel din po sila sa kanilang pag-aaral. Lord, we speak, Lord God, in the mighty name of Jesus for your wisdom and knowledge, Lord God. Hallelujah. And Lord, lahat po ng mga naririto, makakapagtapos po sila ng pag-aaral sa pangalan ni Jesus. They're gonna have a brighter future ahead of them. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon ngayong hapon na ito. And today, light ablaze, receive the prayer of blessing right now. Lalabas tayo ng lugar na ito. Kasama natin ang presensya ng Panginoon na sumasa atin. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. The Lord prosper you. May you excel in your studies. May you have a brighter future. May the Lord bless your family. May the Lord bless the work of your hands. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody, every young people in this house say, Amen and Amen. Pwede bang yakapin ninyo babae sa babae, lalaki sa lalaki? Hallelujah. Sabi mo sa kanya, walang iwanan. Walang iwanan. Amen and Amen. Ayan na, ops. Light the Blazers, huwag kayong gagalaw dito kayo sa harapan. Kasi magre-rejoice tayo sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Amen. Pwede po ba tayong lumapit sa harapan? Grabe, hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus! Kama, pwede po ba natin ipalapang ating mga kamay sa Panginoon? Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Kama, patuloy natin itiklara. Here in this house of a great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ a rock, cannot be shaken, cannot be shaken. Here in this house of the great King, we come together now to worship
service. And see you again next week and shine for Jesus.